May mga islang hindi basta-basta mapupuntahan. Kadalasan ay malayo at delikado umano ang biyahe. Kaya nananatili itong sanktuaryo ng iba't ibang buhay ilang. Kung saan malaya silang namumuhay at nagpaparami. Paraiso para sa mapawikan ang Banging Sulu. Dito sila madalas nangingitlog. Kaya ang mga residente roon binansagan itong Turtle Island. Pagsapit ng umaga, tila may nakaambang panganib sa mga itlog ng pawikan. Dahil hindi lang mga sea turtle ang nakatira sa isla. Hinuhukay raw ito ng mga bibang o bayawak para kainin. Sir, bali itong mga itlog na ito, napisa ba ito o kinain ng bibang? Kinain yan ng bibang. Kinain to. Ito, inuubos daw ng mga bayawak yung mga itlog ng mga pawikan. Look at this, oh. Mukhang hinukay talaga ng bibang. Makalipas ang ilang minuto, may naabutang kaming bibang na namamahinga sa puno. Laki, oh. Kita mo yung ulo. Ayun. Oh. Bumaba ito para mag-ikot. At napatigil sa dalampasigan para i-enjoy ang hampas ng alon. Nang tila makaramdam ng gutom, nag-ikot ang bibang sa isla para maghanap ng makakain. Ang mga itlog ng pawikan na kinabukasan na kanilang lahi maaring malagay sa peligro. Pero nang makaramdam na hindi siya nag-iisa sa isla, biglang kumaripas ng takbo sa dagat ang bibang. Bibang! Punta sa dagat! Ayun! Ito ang unang beses na nakakita ako ng bayawak na lumalangoy sa dagat. Sinundan ko ang bibang. Pero bigla siyang nawala. It's gone! Hanggang sa ito ang unang beses na nakakita ako ng bayawak na lumalangoy sa dagat. Sinundan ko ang bibang. Hanggang sa dito ko nasaksihan na kaya pala nitong sumisid. Ginamit niya ang kanyang buntot bilang propeller sa paglangoy. Para masuri, kasama namin ang Ministry of Environment, Natural Resources and Energy o MNRE-BARM ng Sulu sa pagkuha ng bibang. Grabe, ano? Natural pala para sa kanila mag-swim. Isang malusog na bibang ang aming nasuri. So, we have Sir Nids and Sir Bourbon who I'm going to train in handling
the monitor lizard. Ha? So, dalawa sila. Kasama natin yung mga taga-Senro. We will take advantage of training them. Kasi they attend seminars, pero more on lectures yon, mga pictures. Now, they will experience the actual handling of wildlife. It was my very first experience. Na-amaze talaga ako sa pagtuturo mo. It was very well explained and demonstrated, Doc. Thank you talaga. Oras na para ibalik sa kanyang natural na tirahan ang bibang. Ang mga detalye ng bibang na aming naidokumento, pinadala namin sa mga eksperto para malaman kung alin sa 11 uri ng bayawak sa Pilipinas ang nakunan namin sa Sulu. Ang herpetologist na si Doc Arvin Jesmos may napansin sa bibang o bayawak ng Sulu. Sa ngayon, isa pa lamang yung alam natin na species na nakikita sa Sulu and sa tawi-tawi na mga isla. Although, nung mga nakaraang kasi mga taon, may mga grupo ng herpetologists na nag-aral sa isla na yon. And meron silang na-discover na isa pang bayawak na kumbaga ay pang 12 na species dito sa Pilipinas. Ang lahi o species ng bayawak na aming naidokumento, posibleng kamag-anak ng bayawak sa Malaysia. Kailangan pa raw ng matinding pag-aaral para maintindihan kung paano nakarating sa isla ang mga bibang. Although isa ring theory, may possibility rin naman na maaring recent ito na invader na tinatawag na lumangoy na nga, nakalangoy from many islands across Malaysia. For example, the nearest would be in Borneo sa Sabah and so on. Sa ngayon, patuloy pa ring inaalam ng mga eksperto kung anong species ng bayawak ang aming nakunan. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.